Sikwan. This is called Sikwan, right? Paano pag dalawa na yan? Sik two. Ayaw kay pakagagan. Pagka may camera, masaya sila. Pero pag wala camera, malungkot. Lahat daw dito may asawa na. Pero itong nagtatahi na tong kalbo na to, ayan. Siya lang daw yung binata, ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening guys. For today's content, ipakikita ko sa inyo kung paano magtahi or magmend ng lambat dito sa laot guys. Pag lalo na kung nasisiraan kami ng portion lamang or maliit na bahagi lamang. So ngayon, eto. Yan. Nandito ako sa kubyerta at ang ating mga kasamahan ngayon ay nagtatahi sila ng lambat. So, ayan. Tahimik kayo. Ayan. Mga local crew natin, nandyan. Maestro. Chief Reaperman. Hello guys! Winchman. Si B1. Si B2. May mga pangalan ha. Hanggang doon guys, meron silang ginagawa. Ayan. Yun ang content natin ngayon guys. Nagtatahi kami ng lambat habang kami ay naglalayag. Bukas may target kaming area na pupuntahan. So continuous lang ang aming movement pagka ganitong meron kami mga prospect na pupuntahan. So we have to prepare the net. Kailangan na i-prepare yan para bukas pag-area natin okay na. At wala tayong problema sa lambat natin. Ayan. Magandang gabi. Si Bangis na lamang po. Sikwan. This is called Sikwan, right? Paano pag dalawa na yan? Sik two. Guys, nagtatahi kami ng lambat. Medyo nalaslas yung lambat namin kanina sa pag-arya. Tsaka medyo mahina na rin yung lambat, medyo mahuna na. So hindi naiiwasan yung pagkakataon na may nasisira, nabubutas yung lambat. Kaya eto, tinatahi namin ngayon. So naglalagay ako dito ng pangmenda, Tutos? pangtutos. Parang marker siya na puti para malaman kung nasaan yung nasirang portion ng bag natin, ng nating lambat. Ayan guys. So ito yung sikwan. Kung sa kwan, ito yung karayom ng sinulit. Ayan. Ito mo sa kanila ang ginagawa nila. Ikutin mo yung camera. Ayan. Huwag masyadong malayo, baka naman pangit naman. Ayan guys. Ito sa side na to, kita nyo yan. Ayan. Kung paano tinututos, ganyan yung pagtututos nila guys ha. Ayan. So, pag hinayuma yan guys, pag tinanggal na ito, pag hinayuma, black na thread na ginagamit. So sa parte ito, itong ating maestro guys. Hello, magandang gabi sa lahat. Siya nagme-menda, tatandaan niya, lalagyan niya ng marker yung pinagtugtungan na yan. So gagamitan natin ng white thread na ganito. Matibay ito guys. Pantutos. So kung tatahiin na yan, talagang gagawin na, black na rin talaga. Ganito na rin, panghayuma na rin guys. So hindi talaga naiiwasan yung mga pagkakataon na Ito si B1 at si tayo B2. guys ng lambat. Depende sa agos. O minsan sumasabit sa kable or pangit yung agos sa ilalim. Napapadpad yung ating lambat sa may kable or may sinasabitan kaya nasisira. At minsan sa kalumaan na rin ng lambat. Pero ito matagal na. More than 3 years na to guys, yung lambat natin. Yung ating dalang lambat na bago ay kinuha sa amin. Hindi pala ay hindi amin. Naging amin, hindi amin. Kala namin amin, hindi pala amin. Amen! Sa kanila pala yan. So ito, isang ganito, kita nyo to, isang ganito. Ganitong yan, dito. Kita nyo yan. Bending net. Saan nagtatanong guys, kasi 'di ba,
may nagtatanong paano daw pagka nasisira ang lambat namin. So, hindi kami tumatabi kung kayang gawin dito. Kung kayang gawin sa laot ang lambat, dito ginagawa. Pero pagka sobrang laki at halos maubos yung lambat mo, doon ka sa tabi gagawa. So, ayan. Biyak yan, buwak. Pinda, yan, pinda. Ayan. Pinda, pinda. Biyak siya guys, kasya yung mga isda dito makakatakas. Ayan. So, lahat sila, yan, ginagawa. Okay? Hanggang doon. Kasi, ilan ba ang haba na nasira natin? Ilan ba? 90 fathoms guys, or more or less, nasa 180 meters yan. Ayan guys. So, ayan, dito rin sa side na to. Ayan, hanggang doon. May ginagawa sila. Ayan. Kita nyo guys. So, ayan. So, mga ilang oras na gagawin? Kaya siguro nakatatlong oras na. O, 2 hanggang 3 oras guys. Imagine niyo kung gaano katagal yung ginugugol namin sa pag-aayos ng lambat namin pag ito ay nagkakaroon ng damage. So kita niyo yung mga puti na yan, damendahan na yan. Yan. Sabi mo kanpek-pek pa. Ayaw kay pagkagagan. Masaya guys. Kasi pagka may camera, masaya sila. Pero pag wala camera, malungkot. You can grasa. Guys, nakita nyo yung mga, hindi kami pure Filipino. We have mixed race here. We have the PNG people here, guys. Ayan. They are all PNG people here. People here are down. Ayan guys, yung content natin kasi may nagtatanong kung paano pag nasira daw ang lambat sa ginagawa. So dito lang din sa espasyo na ito guys. Dito lang din sa espasyo na ito ginagawa yung lambat natin. So kaya naman gawin in 2 to 3 hours. Kaya naman nakapag-dinner na sila. So ngayon ay 6:30 na. So yung iba hindi pa kumain, hindi pa siguro nagugutom. Nakaisang set tayo kanina, di ba? Isang set lang kami kanina, pero pabibigay lang sa amin yung lambat, bumigay ka agad. So siguro may kahunaan na rin. So yan for tonight. Thank you for watching si Mang Isda. Hep hep! Ayan, mabuhay. Thank you. Off na. Kita nyo guys, habang kami ay naglalayag, nagagawa kami ng lambat. Medyo nalaslas nga. Ito sinasabi ko sa inyo. Ito yung sikwan na sinasabi. Yan yung needle nila para pantahi dito sa lambat guys. So ang ginagawa niya ngayon, hayuma. Kasi black thread na rin, sinulid niya, itim na rin. So diretso tahi na yan. Oh, dito sa kabila naman, inaayos niya yung mga dilingga ng pataw bayat, dilingga ng lambat kadena, yan. So ganito, habang tumatakbo, kami ay busy pa rin guys. Wala kaming pahinga pagka may mga ganitong instances. Pero hindi naman laging ganito. Nagkakataon lang din talaga na minsan talagang malakas ang agos or pangit yung panahon or mahina na yung lambat. Kaya, ayan, kita nyo, gabundok na lambat guys talaga naman. Yung mga tao dito, busy sila ngayon. Lahat may ginagawa. Yung mga opisyalis natin, naka-duty yun sa puwente, sa pilot house. Ito mga fisherman, tsaka mga skipman, maestro, nandito. Ayan, winchman. So, pagka ganito, tulong-tulong talaga. Kaya naman, mabilis matatapos ito. In 2 to 3 hours daw kaya daw ito. Kasi nasa 200 or nasa
180 meters siguro ang haba ng nalaslas kanina. So may nakalabas pa ring isda sa amin kanina, kaya naman ganon. Ayan. So naglalayag kami, may target kami. Ngayon ay 6:30 na ng gabi. Ayan. Ayan, yung pangtutos nila, ganitong lubid guys. Yan, hihimayin yan para mailagay sa ganitong sikwan, hihimayin yan. So parang ganito yan, isang sikwan ay isang ganito. Ayan. Ayan o, yung mga puti na yan o. O, shoutout muna tayo mga taga San Buanga dyan. Sa Buanga, Baliwasan. Ayan. Ito yung pinakamasipag mag-shoutout San Buanga. Ito, ito sino to? Ayan guys. Ikutin natin sila. Taga Dumaguete. Oh, taga Dumaguete daw dyan ha. Shoutout. Ito yung birthday boy no isang araw. Si Miss Organza. PNJ. Oh. O yun, local crew. Ayan guys, yung mga local crew natin. Kasi ang dami nagtatanong kung tayo dahil puro Pilipino. Tsaka may nagko-comment guys na hindi naman mga Pilipino yung kasama nyo. Talagang hindi Pilipino, taga PNG nga di ba? Panoorin yung mga vlog ko na malaman nyo kung ano mga activities namin dito. Yung iba kasi mga bago, kung sino pa yung mga bago nakakakita ng vlogs natin, sila pa yung makukulat na walang alam. Oh, ang lakas mang bash, ayan. Tulad nga nung nasabi ko no isang araw guys, ito yung bagong kalbo natin. Ayun, pakita yung ulo niya. Ito si B1, si B2. B1, shoutout dyan. Shoutout taga Jinsan. O taga Jensan, ikaw. Hello, taga Cagayan. Ang hihina ng boses nyo, pusang alaws kayo. Ayan guys, para masaya. So tonight, ito po yung content natin. At thank you for watching mga kasimangis na. 488,000 followers sa Facebook and 58,000 subscribers sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong kasimangis na. Keep on watching, keep safe everyone. Magandang gabi na po sa inyong lahat na habang naglalayag. Eto, ayan. Pinakita ko lang kung paano magtahi ng ating lambat pagka ito ay may sira guys. Thank you. Magandang gabi. What's up dyan, taga Dumaguete? Sa misis ko, si Kima de Los Santos. Ayun. Umirit pa. Kaiba ko guys. Nakahuli ako ng kaiba ko guys. Alimano. Gabundok na lambat. Gamit natin, ko lang. Snap ring nakakonect sa ating kadena, nakakonect sa ating lambat, nakakonect sa kable. Ito yung bibirahin para lumalim ang ating lambat. Ang laki ng kable na yan, 1 in 1/8. Ayan. Pakiulit na sinasabi mo? Lahat daw dito may asawa na. Pero itong nagtatahi na tong kalbo na to, ayan, siya lang daw yung binata. Ayan, may pahabol pa oh. Ayan, inaayos din itong part na to na may butas-butas din guys. May tas-tas guys.
So yan ay para ma-prevent na matuluyang masira guys. Kasi kita nyo, oh, natastas na dito. Ang bigat pala ng chain na to. Oh, tingnan nyo. Ayan. Ilang tonelada itong kadena na ito, oh. Ilang milyon na yan. Ito pa. 80 milyon ang lambat. Ilan? 80 milyon. 80 million sa'yo. Talaga mas mahal yun sa'yo, ah. Talaga napakamahal ang lambat ito guys. Kaya talagang ito ay iniingatan. Sabi nga nila mas mahal pa nga daw yung isang buong brand yun na lambat kaysa sa isang barko na yung mga refurbished na barko. Kaya talaga iniingatan talaga ito. Sa sinulid pa lang kap na guys, napakamahal ng presyo ng lambat na ito, yung mga tinatay sa kanila. So how much more yung bubuo ka ng isang ganito na halos sa more or less sa isang kilometro ang haba. Yung pangpataw na yan, oh. Yung floaters guys, floaters to guys, oh. Yung kulay dilaw. Ayan, pataw. Oh, Yeah. ang lalaki yan. Oh. Dami yan, ilang libo yan. Ilang libong piraso yan. Tapos sabi nila ay halos 1,000 piso rin ang isang presyo nito. Sobrang laki, oh. Yan, pataw. So talagang napaka multi-million dollar business talaga ito guys. Hindi kaya na natin karaniwang tao lamang na wala tayong pampuhunan. Kaya yan guys, malaking gastos, malaking puhunan. Kaya mahal ang ating hinuhuling isda dito guys. Guys, andito ako ngayon sa hydraulic control. Kaya medyo umakyat ako dito para makita niyo yung overview pagka sila ay gumagawa ng lambat. Ayan, kita nyo, okupado nila yung kubyerta kung saan nakalatag yung mga na sirang lambat. Ganong kataas yung lambat na yan, kita nyo, habang tayo naglalayag. Bilis siguro mga 13 knots ang takbo natin ngayong gabi. At bukas sana maayos na ito. Sabi nga ni Maestro 2 to 3 hours baka maya maya tapos na to, para bukas naman ay makaarya ulit kami ng grasya para makahuli kami guys. So ayan, dyan sila. So magandang gabi sa inyo lahat. Pinakita ko lamang po doon sa mga nagtatanong kung paano kami nagtatahi ng lambat. At kung sakaling masiraan ng lambat, ganito lang po ginagawa namin. Kung kayang ma-repair dito sa laot habang tumatakbo or habang nakapara yung barko natin, ay ginagawa yan. Pero pagka sobrang laki na po talaga nang hindi kaya, na kailangan talagang ilatag yan, kailangan ilatag ng mahabang patag, yan po ay dinadala sa tabi. Sa port po kami gumagawa ng lambat. Pero thank you Lord kasi hindi ganong kalakihan ng sira at medyo may katagalan na rin itong lambat natin. Kaya naman ganyan, kayang-kaya nang magawa yan. So yan, mula doon hanggang dyan. So thank you po guys for watching. Ito lang po ang inyong kasimahang isda. Nagsasabing magandang gabi po sa inyong lahat. Keep safe everyone. God bless us all. Shoutout po sa ating 488,000 followers sa Facebook page. At ganon din po sa ating YouTube channel. 58,000 na po tayo sa ating YouTube channel. Thank you po. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless. Kapag natutos na guys yan, hinihila yung pataas para makita yung mga natutusan na, yung nayari na. So hihila lang yung pataas para itong mga naiwan dito sa baba, para makita yung mga next na tatahiin nila guys. Yan guys. Yan. Kasi nakabunton yan guys kaya hilahin nila.
Dinugtungan ko lang ang ating vlog para mas makita nyo talaga ang proseso. Bumalik ako dito sa kubyeta para ipakita sa inyo na kung natahi na sila, yan naman ang kanilang gagawin. So, ayan, kita nyo yung puti na yan na hinihila. Yan, mga natahi na yan guys. So pagka natahi na lahat, pwede na ulit siyang umarya. Pero pagka malaki yan, pagka pakilo-kilo yung may mga nakalaylay na laman, ayan ay pinatagpian na lang. Pinapalitan na talaga ng lambat. So ayan guys, ganyan lang proseso para mas mapabilis ang trabaho nila. Para makita yung mga hindi pa natatahi. Ayan. Binuo ko na guys para doon sa mga nagtatanong na kung paano tinatahi dahil sa sobrang haba nga ng ating lambat, ganito po dinidiskartehan ng ating maestro na sa ganun walang kaligtaan na part na may sira. So ayan. Ayan. Okay po, ayan na po ang kung paano tinatahi ang ating lambat dito sa laot kapag nasisiraan. Sabi ko nga kanina, kung masyadong malaki ang sira, yan ay dinadala sa port o sa tabi namin ginagawa yan. So parang sa ganon, mailadlad at kung may nawalang laman ay matagpian. Tinatagpian lang yan guys. Pero napakahirap din ang ginagawa dyan kasi hahanapin talaga kung alin saan nagmula yung sira at saan nagtapos yung sira. Sa ganon, mabuo ulit ang ating lambat. Ayan. Once again, magandang gabi po. Ang inyong kasimanging isda.